What's up guys? May papunta rin tayong video na nag-viral sa Facebook. Pickup versus lady rider na vlogger. Tingnan natin ba't ang daming nagsasabi na pangit daw ugali dito. Maganda lang pero pangit ugali. Let's go. I noticed this truck has been hurting lanes without checking his surroundings like a dumbass. I decided to speed ahead. Notice how he doesn't use the freaking side mirror or signal lights. You're supposed to pay for it, like subscription. Kamusta? All good. Super good. Super good naman. Ayan na, pick up! Sapakin natin. Sorry, ano? Bakit nga ba? Ha? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Alam mo kung lubok-lubok yung daan. You tell me. Bakit nga ba? Tell me. No, you tell me. You tell me. Huwag kang mamamakyo. Bakit nga ba? You tell me. Nagit-git nyo kasi. May side mirror pa ako, wala. Hindi ka gumagamit side mirror mo? Dumbass. Huwag ka doon na. Ikaw ang wag ganon. You use your side mirror. Bitches. Motostick ko nila. Kung ganyang kata, sira ulo. Wala. Pwede mo nga yung fucking plate number yan. Sorry po. Mayos ka. Paragin ko yung pangit mong pick-up. Bitches. Tang ina mo, bababaan mo pa ako, gago. Hindi niya alam ba? Oo! Kapag gaganunin, tarantado ang putang ina. Kaya pala ang daming basher na ni Ate Lady Driver sa Facebook kasi ganun yung nangyari, no? Yung asta niya kasi, no, parang ang yabang na hindi mo alam kung ganun talaga yung galing niya o dahil lang sa madami sila nung panahon na yun. Kaya ginanon niya yung pickup driver. Okay, sabihin na natin may mali din yung driver ng pickup kasi niya kinain niya na yung lane, pero mas madaming mali na nagawa si lady driver. Una, nag-overtake siya sa right. Pangalawa, nung pagbaba nung pickup driver at tinanong siya kung bakit siya nag middle finger, yung sagot niya is sarcastic, which is pwede niya namang sagutin na ng maayos yan kung ano yung dahilan ba't siya nag middle finger. Pangatlo, wala daw siyang side mirror. Yung pickup driver ba yun, tapos di niya ginagamit, siya wala, kaya siya yung tama, tapos minura niya pa. Para sa akin yun, ha. Tsaka siguro kapag nasa biyahe ka na o nasa daan ka na, yung kunting yabaw natin sa katawan, iiwan na muna natin sa bahay, balikan na lang natin. Pwede naman natin balikan yan, eh. O kaya kapag nandun ka na sa pupuntahan mo, sabihin mo dun sa bahay nyo, padala mo dito yan, kailangan kong ilabas dito yan. Yung mga ganun ba, kidding aside, dapat talaga kapag nasa gitna ka ng daan, respeto talaga. Kasi kapag nirespeto mo naman yung isang tao, hindi ka naman yan babastusin, hindi kayo magkakabastusan kasi nga mararamdaman niyo yung respeto mo. Saka hanggat maaari, iwasan yung mga ganong sitwasyon kasi nga maraming pwedeng mangyari. Pwedeng may dala siyang hindi mo gusto, pwedeng kang mapahamak. Kapag napahamak ka, mapapahamak din siya, damay-damay na kayo, pati mga pamilya nyo damay-damay na. Ang laki ng problema. Ganun lang yun, ha. Ang liit lang, sobrang liit lang ng dahilan. Kinain lang yung linya mo ng wala pa siguro 1 minuto, 'di ba?
Kasi nga umiiwas siya sa mga lubak. Kasi nga siya lang mag-isa sa pick up. Saka siguro sobrang tagtag sa loob. Tumagilid din siya ng mga ilang segundo. Wala pang 1 minuto ko. Kasi yung video 2 minutes lang eh. Yung ganun lang. Sige na. Bigyan mo na. Bigyan mo ng pagpasensyan. Kaso nga lang itong si ate masyadong mainit. Pero para lang naman sa akin yun. Hindi naman tayo pare-parehas ng opinion. Kaya dapat talaga kapag nasa daan, be safe and ride safe. Yun lamang po.